Good morning. Dito tayo sa bundok. Pinasya natin itong tanim natin na mais. Ayan. Narinig nyo may tubig Ayan Malaki yung mga isda na. Bisitahin natin ng pispan nila. Daming bunga Hinog na. Ano to? Hindi to dayap. Kaburaw. Wala may Ilocano. Gala tayo bunga na nagado. Ayan Yan, tayo narinig yung isda. Oh. Ayan malaki na. 3 fingers, 2 fingers. Mga isda, tilapia. Yan nakikita yung kwan nila. Palikpik nila. Dami nila Susum natin para makita nyo. Yun. Yan, nakita tayo sa taas. At tingnan natin yung mais na tanim. So, galing tayo dyan sa pispan. Mababay ni GC, dati ni GC akong kanong tiklognan, naibos. Nabigat o pang ka? Deliver. Deliver naman ko. Magdi-deliver siya bukas. So, yan, napadaan dito sa bukid. Yan, may araw na yan. Ngayon, tingnan natin to anong pinagkaiba nung naganuhan at saka hindi. Tsaka yung variety po ng mais. So, itong pinakita ko sa inyo na tanim dito, nasa likuran ko, ay nagano na ito. So, makita nyo dito na maka-green po ang kanyang mga dahon. Tsaka maganda pong variety po ng mais itong tanim nila. So ito po ay sa kuya ko, pero nakasanla to, ibang nagtanim. So makikita niyo dito na napakaganda po ng kanyang mga dahon. Dahil mayroon na siyang fertilizer o guano. Yan, makita niyo dito na dito sa kanyang puno ay talagang inisa-isa nilang nilagyan ng fertilizer. So makita niyo dito na may latak pa ng ng fertilizer na nilagay, talagang inisa-isa nilang nilagyan. So napakaganda po ang kanyang mais. So dito naman po sa kabila ay hindi pa naganuhan. Hindi pa na-spray ng pandamo. Kaya ganyan yung kanyang kulay ng mga dahon. Yung iba ay napaka-green pero yung iba ay naninilaw. So kailangan talaga ng fertilizer dito sa aming tanim na mais. Kasi dito sa likod ko, ibang may-ari nito. Pero dito sa kabila, kami po bang may-ari. So makikita mo talaga na hindi pa green. Napaka-green yung iba pero yung iba naninilaw. So based on sa taga rito ay sabi niya meron daw pagkaiba din pala dun sa lupa. Pag yung ang lupa ay namumuti-muti, dun daw yung mahina ang mais. Kung mapapansin niyo rin dito ay makita mo talaga na may may sobrang napaka-green ng kanyang dahon. Meron din yung naninilaw na part ng mais. Pero magkaiba talaga pag hindi pa naganuhan, tsaka hindi naganuhan at tsaka hindi. Kasi dun sa naganuhan, talagang napaka-green kagaya nito nasa likod ko. At yung hindi pa naninilaw, tsaka hindi pantay-pantay yung pagka-green ng
nung mais dahil based din sa lupa niya na pag maputi, medyo maputi yung lupa ay mahina po yung yung lupa, hindi po siya ganong buwagag. Kung mapapansin nyo rin yung napaka-green doon, mabuwagwag po yung kanyang lupa. So ayan. So ayan, yun po yung yun po yung klase po ng maganda pong variety ng mais, tsaka yung nabunan na, tsaka yung pagkaiba po ng nabunuhan tsaka hindi. At tsaka kasi ng lupa. So sabi ko nga kanina na magkatabi naman tong dalawa na ito, pero bakit ganun po yung yung itsura po ng mais. So naintindihan ko na yung klase ng lupa ay dito kasi yung tinaniman namin mamuti-muti at hindi pa ganuhan. So yun po yung pagkaiba niya. Dito naman sa kabila, napakabuhaghag at ibang variety din ng mais na ginamit dito. So yan, tsaka depende rin na rin po sa sa variety ng mais talaga. And makita naman dito yung sample lang ng ginawa natin na tingin dito sa tanim na mais. So sana po ay nakatulong po yung kunting kaalaman po tungkol sa pagtatanim po ng mais dito sa bukid. Regardless po dito sa hindi pa gaganuhan pa to. So makikita natin sa pag ito ay namunga na at lalabas ng kanyang mga unang lalabas ng kanyang mga bulaklak tsaka magkakabunga. So yan. So hanggang dito na lang po yung ating vlog tungkol sa mais. Yan. At least na-share ko sa inyo yung kunting kalaman. Yan, maraming salamat sa mga subscriber natin. At hanggang sa muli. Nagbiyag ti Ilocano. Bye-bye. Okay. Ayaw mo yung kamay ka.